What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento noong 1959. Isang bagong paaralan ang pinasayaan sa lungsod ng Lexington, Amerika. Bago magsimula ang klase, abala ang lahat ng bata sa paglalaro sa labas. Samantala, isang munting batang babae na nagngangalang Lucinda ang tahimik na nakatayo, nakaharap sa araw. Isang kakaiba at nakakatakot na pabulong na tunog ang umuugong sa kanyang mga tainga. Nakapagtataka, si Lucinda lamang ang nakakarinig ng tunog na iyon. Maya-maya dumating ang kanilang guro na si Miss Taylor at pinabalik ang lahat sa loob ng silid-aralan. Nagmadaling pumasok ang ibang mga estudyante, ngunit nanatiling nakatayo si Lucinda, tila manalim ang iniisip. Gayunpaman, napapaasok din siya ni Miss Taylor. Ipinaalala ni Miss Taylor sa mga bata na gaganapin kinabukasan ang seremonya ng pagbubukas ng kanilang paaralan at may paligsahan inihanda para sa okasyon. Sa paligsahang ito, inatasan ng lahat ng bata na gumuhit ng isang imahinaryong larawan kung paano nila naiisip ang mundo makalipas ang 50 taon. Pagkatapos, inilabas ni Miss Taylor ang isang time capsule na lalong nagpasaya sa mga bata. Ang time capsule ay isang lalagyan na paglalagyan ng lahat ng kanilang mga guhit. Ibabaon ito sa ilalim ng lupa at makalipas ang 50 taon, huhukayin ito upang makita kung aling guhit ng bata ang pinakaakma sa magiging hitsura ng hinaharap. Sa katunayan, si Lucinda ang nagmungkahi ng idea ng time capsule sa kanyang mga guro noong nakaraang buwan sa isa pang paligsahan. Pinuri ni Miss Taylor si Lucinda dahil dito at sinimulan ang paligsahan. Nagsimula ang lahat ng bata sa pagguhit. Ang ilan ay naglarawan ng paglalakbay sa kalawakan sa hinaharap, habang ang iba naman ay gumuhit ng isang panahong pinamumunuan ng mga robot. Nang matapos ang paligsahan, sinimulan ni Miss Taylor kolektahin ng mga guhit. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Hindi gumuhit si Lucinda ng larawan. Sa halip, pinuno nito ang kanyang papel ng mga kakaibang numero. Tila wala siyang kontrol sa kanyang mga kamay habang tuloy-tuloy siyang sumusulat. Malapit na niyang mapuno ang buong papel hanggang sa gilid nang agawin niyon ni Miss Taylor. Tinitigan siya ni Lucinda ng may pagkabalisa. Lumipat ang kwento sa sumunod na araw sa pagdiriwang ng pagbubukas ng paaralan. Nakita ni Miss Taylor si Lucinda na malungkot na nakatayo sa malayo, may hawak na lobo, hiwalay sa ibang bata. Samantala, ibinaon sa lupa ang time capsule na naglalaman ng lahat ng guhit. Kasabay nito, biglang nawala si Lucinda at ang kanyang lobo na lamang ang nakitang lumulutang sa langit. Nabahala si Miss Taylor at agad tumawag ng pulis habang hinanap si Lucinda sa buong paaralan. Matapos ng matagal na paghahanap, natagpuan niya si Lucinda sa gym. May mga pasa ito at duguan ng kanyang mga daliri. Kinayod niya ng kanyang mga kuko ang pinto upang magsulat muli ng mga numero. Nanlaki ang mga mata ni Miss Taylor sa gulat. Patuloy pa ring umuugong sa tainga ni Lucinda ang pabulong na tunog at hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Lumipas ang 50 taon at ang kwento ay umusad sa taong 2009. Dito ipinakilala ang isang profesor na nagngangalang John na nag-aaral ng astrophysics. Byudo si John, ilang taon nang pumanaw ang kanyang asawa at mula noon ay mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang anak na si Caleb. Bilang isang nag-iisang ama, madalas siyang makaramdam ng bigat ng responsibilidad. Isang araw, matapos mag-lecture sa kolehiyo, balak sana niyang magkape sa kanyang kaibigan na si Phil nang maalala niyang kailangan pala niyang pumunta sa paaralan ng kanyang anak para sa ika-50 anibersaryo nito. Agad siyang nagmadaling pumunta roon. Yun pala ang parehong elementary school kung saan ibinaon ng time capsule 50 taon na ang nakalipas. Ngayon ay huhukayin ito na ikinatuwa ng mga bata at guro. Si Miss Taylor, na ngayon ay isa ng matandang babae, ay inimbitahan bilang pandauhing pangdangan.
Pagkatapos niyang talumpati, binuksan ang time capsule at ipinamahagi ang mga embolopa na naglalaman ng mga guhit. Nagkataon naman si Caleb ang nakatanggap ng embolopa na dati kay Lucinda. Nang buksan ito, natagpuan niya ang listahan ng mga numero na isinulat nito. Habang sinusubukang unawain ng mga numero, narinig ni John ang parehong pabulong na tunog na narinig noon si Lucinda. Napansin din niya ang isang hindi kilalang lalaki na nakatayo sa di kalayuan at nakatitig sa kanya. Ngunit nang muli siyang tumingin, biglang nawala ito. Sa gabing iyon, napansin ni John na tinanggal ni Caleb ang kanyang hearing aid. May kapansanan sa pandinig si Caleb kaya kailangan niya iyon. Ipinaliwanag ni Caleb na may naririnig siyang pabulong na tunog mula sa aparato kaya niya ito inilabas. Inakala ni John na technical lamang problema iyon at pinayuhan siyang ayusin ang volume. Nakita rin ni John ang papel na may mga numero ni Lucinda sa bag ni Caleb. Dapat sana'y ibalik ito sa paaralan, ngunit sikretong inuuwi ito ng bata. Pinagsabihan ni John si Caleb at pinabalik ito sa kanyang silid. Dahil sa matinding lungkot sa kamatayan ng kanyang asawa, madalas uminom si John upang takasan ng sakit. Habang nagsasalin siya ng alak, natapon ito sa kanyang kamay. Sa pagpunta niya sa kusina para maglinis, naipatong niya ng hindi sinasadya ang baso sa papel ni Lucinda na nag-iwan ng bilog na marka. Napansin niya sa loob ng bilog ang ilang pamilyar na numero. Isinulat niya ito sa whiteboard at inayos muli. Nabuo ang datang November 9, 2001 na may nakasulat na 2996 sa katabi. Nang hanapin niya ito sa internet, nalaman niyang tumutukoy ito sa 9/11 terrorist attack sa Twin Towers sa New York City, kung saan 2,996 na tao ang namatay. Labis siyang nabigla. Isinulat niya ang lahat ng numero mula sa papel ni Lucinda at isa-isang sinuri ang mga ito. Natuklasan niyang bawat petsa ay may kaugnayan sa totoong trahedya. September 19, 1985, malakas na lindol sa Mexico City na pumatay ng 10,153 na tao. April 1995, Oklahoma City bombing na kumitil ng 168 na buhay. December 26, 2004, Indian Ocean tsunami na pumatay ng 229,866 na tao. Ganitong paraan, tila naitala ni Lucinda ang lahat ng malalaking sakuna mula 1959 hanggang kasalukuyan, kasama ang eksaktong bilang ng mga namatay. Nayanig si John dahil isinulat ang mga numerong ito noong 1959 at nakalagay sa time capsule ng 50 taon. Walang sino mang nakakaalam kung saan manggagaling ito. Kinabukasan, sinabi niya kay Phil ang mga natuklasan niya. May 3 pang sakuna na nakalista at ang isa ay magaganap kinabukasan kung saan 81 na tao naman ang mamamatay. Ngulit hindi naniwala si Phil at sinabing walang basihan ang kanyang hinala. Ipinaalala ni Phil na may iba pang mga numerong hindi pa nauunawaan ni John at baka iniuugnay na lamang ito dahil sa sarili niyang pagdadalamhuting, lalo na't namatay ang kanyang asawa sa isang sunog. Pinayuhan siya ni Phil na tigilan ang pag-iisip sa mga numerong iyon. Nagalit si John at umalis, ngulit sa loob-loob niya, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Upang maliwanagan, binisita niya si Miss Taylor sa bahay nito at nagtanong tungkol kay Lucinda. Bagamat mahina na ang memorya nito dahil sa katandaan, naaalala pa rin niya si Lucinda, isang batang laging hiwalay sa ibang bata. Naaalala rin niya kung paanong nito kinayod ang kuko ang papel at ang pinto ng gym upang magsulat ng mga numero. Nagulat si John sa kanyang narinig. Ipinakita niya sa Miss Taylor ang papel at tinanong kung iyon nga ba ang parehong papel na sinulatan ni Lucinda 50 taon na ang nakalipas. Sumaayon si Miss Taylor, ngunit dahil sa kanyang mahinang alaala, nanatili pa rin ang pagdududa ni John. Ngayon, hiningi ni John kay Miss Taylor ang address ni Lucinda upang makilala niya ito at makapagsiyasat pa. Malungkot na sinabi ni Miss Taylor na ilang taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Lucinda. Labis na nadismaya si John nang marinig ito. Umuwi siya at tumawag sa paaralan upang hanapin ang 2 manggagawang naghukay ng time capsule. Samantala,
Habang naglalaro si Caleb sa labas, may isang kotse mahuminto sa tapat ng kanilang bahay. May dalawang hindi kilalang lalaki sa loob na nakasuot ng maskara. Biglang may pabulong na tinig na umalingaw-ngaw sa tainga ni Caleb. Parang hinihila ng tunog, lumapit siya sa mga estranghero at tinitigan sila. Patuloy ang pagbulong sa kanyang mga tainga. Tahimik na iniabot ng isa sa mga lalaki ang isang bato kay Caleb. Sa sandaling iyon, nakita sila ni John mula sa bintana. Nabigla at natakot siya kaya agad siyang tumakbo palabas, ngulit pagdating niya roon ay wala na ang mga lalaki. Nang tanungin, sinabi ni Caleb na hindi niya kilala ang mga ito. Iniabot niya ang bato kay John. Mukha lamang itong ordinaryong bato. Itinago ito ni John, ngunit binalaan si Caleb na lumayo sa mga estranghero at pinapasok muli siya sa bahay. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon tungkol kay Lucinda, nagsaliksik si John online kung paano ito namatay. Nakita niya ang larawan ni Lucinda. Nag-asawa pala ito, ngunit namatay dahil sa overdose ng gamot. Habang binabasa niya ito, bigyang lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na si Grace. Sinabi nitong nais siyang makipag-ayos ng kanilang mga magulang. Ngunit matagal nang hindi magkasundo si John at ang kanyang ama kaya tumanggi siya at pinaalis si Grace sa bahay. Pagsapit ng hating gabi, ayon sa papel ni Lucinda, ngayong araw dapat mangyari ang aksidente kung saan 81 katao ang mamamatay. Nakababad si John sa mga balita, naghihintay ng ulat tungkol dito. Ngunit matapos ang ilang oras na panonood, wala siyang narinig na malaking aksidente. Nagsimula siyang isipin na baka imahinasyon lamang niya ang pagbasa sa mga numero bilang mga petsa. Dahil sa pagod at pag-inom buong gabi, nakatulog siya kinabukasang umaga. Samantala, tumawag si Caleb mula sa paaralan. Dahil sa malakas na ulan at bagyo, maagang magsasara ang paaralan kaya pinasundo niya ang ama. Umalis si John upang sunduin siya, ngunit naipit siya sa trapiko dahil sa isang aksidente. Habang naghihintay, tumawag siya kay Phil upang humingi ng paumanhi. Ngunit napatingin siya sa GPS ng kanyang sasakyan na nagpapakita ng coordinates. Latitude 42.41 at longitude 20.70. Nang ihambing niya ang mga numerong ito sa papel ni Lucinda, eksaktong tugma ang mga ito. Napagtanto ni John ang nakakagulat na katotohanan. Ang mga sobrang numero sa papel ay hindi basta random. Mga coordinates pala ito ng mga lokasyon ng sakuna. Ayon sa papel, ang sakuna ngayong araw ay dapat mangyari sa mismong lugar kung nasaan siya ngayon. Nabigla siya at agad bumaba ng kotse upang mag-imbestiga. Sa unahan, nakita niyang bumangga ang isang oil tanker. Ngulit sinabi ng isang pulis na walang namatay. Paalis na sana siya nang biglang magbago ang ekspresyon ng pulis at napuno ng takot. Tumakbo ito palayo. Lumingon si John at nanlamig siya sa nakita. Isang pampasaherong eroplano ang bumagsak at sumalpok sa lupa malapit sa kanila. Agad siyang tumakbo patungo sa lugar ng pagbagsak. Isinapanganib niya ang kanyang buhay upang hilahin palabas ang mga pasaherong na-trap sa loob. Ang mga sigaw at ang nakakatakot na tanawin ng mga nasusunog na katawan ay dumurugin ng kanyang puso. Dumating ang rescue team at inilayo siya sa panganib. Pag-uwi niya, nalaman niyang nasundo na si Grace si Caleb at nakita rin niya sa balita na ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano ay isang solar flare. Kapag may malakas na pagsabog sa ibabaw ng araw dahil sa pagbabago ng magnetic field, naglalabas ito ng matinding electromagnetic radiation. Kapag malakas ang intensity, maaring itong maapektuhan ng communication at navigation systems sa Earth. Sa kasong ito, nagmalfunction ng navigation system ng eroplano dahil sa solar flare at eksaktong 81 katao ang namatay. Kapareho ang bilang sa papel ni Lucinda. Labis na nabigla si John. Dumating si Phil sa bahay at kahit naniniwala na siya ngayon sa mga numero, pinayuhan pa rin niya si John na huwag makialam. Ngunit hindi umatras si John. Hansalip, nangako siyang pipigilan ng susunod na 2 sakuna. Kinagabihan, habang natutulog si Caleb, may isang lalaking nakamaskara na biglang lumitaw sa kanyang silid. Nagising si Caleb sa tunog ng mga yabag at natakot nang makita ang 6 ng lalaki. Ipinakita nito sa kanya ang bintana.
Nang sumilip si Caleb, nakita niya ang isang napakalaking sunog sa kagubatan sa malayo. Kinainan ng apoy ang mga puno, mamamatay ang mga hayop at sa kanyang pangitain, pati na rin ang kanilang bahay ay nasusunog. Nagsisigaw si Caleb sa takot. Narinig siya ni John at agad pumasok sa silid. Nakita niyang umiiyak si Caleb sa sulok. Akala niya ay bangungot lamang iyon, ngulit nang tumingin siya sa bintana, may nakita siyang kakaibang lalaki na palapit. Kumuha si John ng baseball bat at hinabol siya, ngulit tumakas ang lalaki sa dilim. Pagkaraan, nahanap ni John ang address ng bahay ni Lucinda. Pagdating niya roon, nakita niya ang anak ni Lucinda na si Diana. Kasama ang apo nitong si Abby, sinundan niya ang mga ito hanggang sa isang museum. Sa loob, ipinakisama ni John si Caleb kay Abby habang lumapit siya kay Diana. Inyanyahan siyang magkapit. Bagamat nag-alinlangan, pumayag si Diana. Matapos ang kaunting usapan, dumiretso si John sa paksa. Sinabi niyang hindi nagkataon lamang ang kanilang pagkikita at nagtanong tungkol kay Lucinda at sa mga numerong isinulat nito. Ngunit nang marinig ni Diana ang pangalan ng kanyang ina, nainis siya at umalis. Hinabol siya ni John at sinabi na ayon sa papel, 170 katauhan ang mamamatay bukas sa New York City at 3 araw pagkatapos, sa Oktubre 19, may 33 pang mamamatay. Nakiusap siyang tulungan siya sa misteryong ito, ngunit tumanggi si Diana at umalis. Gayunpaman, hindi sumuko si John. Pag-uwi niya, tinukoy niya ang lokasyon ng susunod na sakuna. Kasabay nito, may balita tungkol sa posibleng terrorist attack sa New York City. Naniniwala si John na konektado ito. Agad siyang tumawag sa FBI at ibinigay ang lokasyon. Kinabukasan, iniwan niya si Caleb sa bahay ni Grace para sa kaligtasan at nagtungo siya sa lugar, isang subway station. Naroon na ang mga pulis, ngunit hindi pa ganap na na-secure ang lugar. Matapos makipagtalo sa isang babaeng pulis, pumasok si John sa subway upang hanapin ang suspect. Nakita niya ang isang lalaki na may nakatagong bagay sa ilalim ng kanyang damit. Nang mapansin nito si John, tumakbo ito. Hinabol niya ito habang sumusunod ang mga pulis. Sumakay ang lalaki sa tren, ngulit naharang sa checkpoint. Nang iutos ng pulis na itaas niya ang kanyang mga kamay, nahulog ang isang bungkus ng DVD sa kanyang damit. Hindi pala siya magnanakaw, kundi magnanakaw lamang ito. Nalito si John. Kung hindi pambubomba, anong sakuna ang papatay ng 170 katauhan? Bago pa siya makapag-isip, isang high-speed train mula sa kabilang reles ay nadiskaril dahil sa technical na depekto. Bumangga ito sa isa pang tren sa unahan, nagdulot ng matinding banggaan. Maraming namatay, eksaktong ayon sa hula sa papel ni Lucinda. Muntik nang mamatay si John, ngulit nakaligtas. Pag-uwi niya, nadatdan niya si Diana at Abby na naghihintay sa bahay. Ipinaliwanag ni Diana na noong nabanggit ni John ang Oktubre 19, naalala niya ang hula ng kanyang ina na mamamatay siya sa petsang iyon. Matagal niyang kinakatakutan ito. Matapos masaksihan ang aksidente sa tren, naniwala na siya na may kakayahan ng kanyang ina na makita ang hinaharap. Sinabi niyang sigurado siyang mamamatay sa darating na sakuna sa Oktubre 19 at nais niyang samahan si John. Magkasama silang pumunta sa isang abandonadong bahay, ang katirahan noon ni Lucinda. Pagdating nila, iniwan muna nila sina Caleb at Abby sa kotse at pumasok sa loob. Muling tinignan ni Diana ang papel ni Lucinda at napansin ang huling numero, 33. Ngunit sa kanya naalala na madalas isinusulat ng kanyang anak ang malaking letrang E ng pabaliktad, kaya nagmumukha itong numerong 3. Marahil ganun din ang ginawa ni Lucinda noon. Kung ganon, hindi 33 ang huling mensahe kundi EE. Ngunit ano ang ibig sabihin ng EE? Umaasang makakahanap ng sagot, hinanap nila ang buong bahay. Sinabi ni Diana kay John na noon pa man ay iniisip ng kanyang ama na baliw si Lucinda, kaya kinuha siya nito at iniwan ng bahay. Madalas sabihin ni Lucinda na may layunin siya sa pagpunta sa bahay na iyon at kailangan niyang maghanda para sa isang bagay. Ngunit hindi kailanman naunawaan ni Diana ang ibig niyang sabihin. 9 na taong gulang pa lamang si Diana nang mamatay ang kanyang ina. Habang naghahanap, napansin ni John ang isang pader na puno ng mga ginupit na artikulo sa pahayagan. Bawat isa ay naglalarawan ng mga nakaraang sakuna. Pagkatapos ay napatingin siya sa isang painting.
Ipinapakita nito ang Diyos na nagpapadala ng mensahe sa kanyang propeta pamamagitan ng mga nakasulat na letra. Ipinaliwanag ni Diana na madalas titigan ng kanyang ina ang painting na iyon ng ilang oras. Dinala niya si John sa isang silid, ang mismong silid kung saan natagpo ang patay si Lucinda. Hinagilap ni John ang buong silid, ngunit wala siyang nakita kundi isang Biblia. Disappointed, paalis na sana siya nang may matamaan ng kanyang paa sa sahig. Nang pulutin niya ito, nabigla siya. Isang bato iyon, kaparehong-kapareho ng batong ibinigay noon kay Caleb ng hindi kilalang lalaki. Marami pang ganoong bato ang nakakalat sa sahig ng silid. Pagkatapos, sumilip si John sa ilalim ng kama at may napansin siyang parang kinayod sa ilalim nito. Nang inangat niya ang kama, laking gulat niya nang makita ang malalim na mga salitang inukit sa kahoy gamit ang mga kuko ni Lucinda. Nakasulat, "Everyone else." Naunawaan na ngayon ni John ang tunay na kahulugan ng EE. Ito ay nangangahulugang everyone else, ibig sabihin lahat ng tao sa mundo. Samantala, sina Caleb at Abby ay muling nakarinig ng mga bulbong. Nang sumilip si Caleb sa labas ng kotse, nakita niya ang ilang nakakatakot na estranherong papalapit sa kanila. Tinawag nila si Abby at pinasasama ito sa kanila. Parang nabighani si Abby at binuksan ang pinto ng kotse. Ngulit bago pa sila makuha ng mga estranhero, mabilis na pinatunog ni Caleb ang busina ng kotse. Narinig yun ni na John at Diana at agad silang tumakbo pabalik sa kotse. Ngulit nakatakas na ang estranhero. Pagdating nila, sinabi ni na Caleb at Abby na bumalik muli ang mga iyon para sa kanila. Napansin ni John ang isa sa mga lalaki na nagtatago sa mga palumpos. Sinabi niyang ilak ang mga pinto at hinabol niya ang lalaki habang hawak ang kanyang baril. Ang estranhero na siyang nagbobilbong ay nakatayo lamang at tila hindi natatakot. Itinutok ni John ang baril at tinanong kung bakit nila hinahabol sina Caleb at Abby. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit sa susunod na sandali, ibinuka nito ang kanyang bibig at handig sa salita ay isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas na pansamantalang nakabulag kay John. Nang maibalik ang kanyang paningin, wala na ang lalaki. Pagkatapos nito, dinala ni John ang lahat pauwi. Kinabukasang umaga, nang tawagin ni John si Abby para sa almusal, nakita niya itong nagkukulay ng isang larawan. Nabigla siya dahil iyon ang parehong painting na nakita niya sa bahay ni Lucinda, ang naglalarawan ng araw ng paghuhukom na binabanggit sa Biblia. Makikita sa drawing ang isang naglalagab-lagab na araw. Natuprasan na ngayon ni John ang susunod na sakuna, may kinalaman sa araw. Agad niyang dinala ang lahat sa MIT Observatory kung saan nakipag-usap siya kay Phil at ipinaliwanag ang panganib ng isang solar flare. Hanggang ngayon, ang mga solar flares na inilalabas ng araw ay nahaharang ng ozone layer ng lupa, kaya nagdudulot lamang ng maliliit na problema tulad ng pagkasira ng komunikasyon at pagkawala ng kuryente. Ngunit ayon kay John, sa pagkakataong ito, maglalabas ang araw ng isang napakalaking pagsabog, ang super solar flare. Magpapakawala ito ng mga radiation waves na umaabot ng 100 microteslas, sapat upang sunugin at wasakin ang lupa. Maari pang ito ilipuin ang lahat ng planeta sa ating solar system. Samantala, napansin ni John na ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay kakaibang maliwanag at mainit kahit kalagitnaan ng taglamig. Isa pa itong patunay na paparating ang solar flare. Samantala, narinig ni Diana ang usapan at nalungkot sa isiping mamamatay din ng kanyang anak sa sakuna. Sinabi niya kay John ng isang kuweba kung saan maaari silang magtago para makaligtas. Bigahal ng alam ni John na walang sino man sa mundo ang makaliligtas sa ganitong kalamidad, pumayag siyang sumama para bigyan siya ng pag-asa. Pagbalik nila sa bahay, sinabi ni John sa lahat na mag-impact na ng kanilang mga gamit. Narinig ito at pumunta si Caleb sa kanyang silid. Ngulit muli niyang narinig ang mga bulbong. Nawalan siya ng kontrol at nagsimulang sumulat ng mga numero sa papel tulad ng ginagawa noon ni Lucinda. Nang pagpasok ni John sa silid, nakita niyang sumusulat si Caleb ng mga numero at agad niyang inagaw ang papel at panulat. Ngulit hindi tumigil si Caleb. Kinayod niya ang numero sa tabela gamit ang kanyang mga kuko. Inalog siya ni John upang mabalik sa katinuan. Nang tingnan niya ang mga numerong nakaikit sa tabela, naalala niya ang kwento ni Miss Taylor kung paanong 50 years ago, kinayod ni Lucinda ang mga numero sa pintuan ng gym ng school. May sumiklab na pag-asa sa isip ni John. Marahil sinulat ni Lucinda ang lokasyon ng isang ligtas na lugar doon. Kaya handig sa pumunta sa kuweba kasama sina Diana at ang mga bata, dumiretso si John sa school.
Sa loob, tinanggal niya ang lumang pintuan ng gym at dinala ito sa bahay. Ngulit dahil sa maraming patong ng pintura sa paglipas ng mga taon, halos nabura na ang mga numero. Kinayod ni John ang ibabaw ng pinto at sa wakas, nakita niya ang kumupas na numerong nakatago sa ilalim. Ngunit sa puntong iyon, nawalan na ng pasensya si Diana. Isinama niya sina Caleb at Abby at umalis patungo sa kuweba nang hindi hinihintay si John. Hinabol sila ni John, ngunit malayo na sila. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil wala ng signal ang telepono ni Diana, kaya hindi niya maibigay ang kanilang lokasyon. Samantala, habang huminto si Diana sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina, may emergency broadcast na lumabas sa telebisyon. Nagbabala ang Pangulo sa mga mamamayan tungkol sa paparating na solar flare at pinayuhan ang lahat na magtago sa ilalim ng lupa. Mabilis na kumalat ang takot sa buong bansa. Habang iyon, tumawag si Caleb kay John mula sa isang pampublikong phone booth. Dumating si Diana at pinabalik siya sa kotse. Sinabi niya kay John ang kanilang lokasyon at pinapunta siya agad upang magtungo sila sa kuweba. Ngunit pinigilan siya ni John at sinabing walang kuweba ang makapagliligtas sa kanila. Ipinaliwanag niyang nakuha niya ang lokasyon mula sa pintuan ng gym at naniniwala siyang may bagay sa bahay ni Lucinda na makapagproprotekta sa kanila mula sa solar flare. Sinabihan niya si Diana na dalhin ang mga bata roon, ngunit tumanggi si Diana na maniwala. Nagtalo sila sa telepono. Biglang napansin ni Diana ang isang bato sa ibabaw ng phone booth, kapareho ng mga batong nakita nila sa bahay ni Lucinda. Paglingon niya, nakita niyang dinudukot ng mga estranghero sina Abby at Caleb. Sa takot, agad siyang sumakay sa kotse at hinabol ang mga ito. Ngunit habang mabilis ang kanyang pagpapatakbo, nabangga siya ng isang truck at malubhang nasugatan. Samantala, dumating si John sa gasolinahan at hinanap ang kotse ni Diana. Matapos magtanong-tanong, nakarating siya sa lugar ng aksidente at nakita si Diana sa ambulansya, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Sinubukan ng mga doktor na iligtas siya, ngunit namatay siya roon. Sinabi ng isang nurse kay John na pumanaw si Diana noong October 19, eksaktong alas 12 ng hating gabi. Natupad ang hula ni Lucinda tungkol sa kanyang anak. Habang nagluluksa si John sa katawan ni Diana, napansin niya ang parehong bato sa kanyang amay. Napagtanto niyang dinala ng mga estranghero sina Caleb at Abby. Determinado, kinuha ni John ang kanyang baril at dumiretso sa bahay ni Lucinda. Pagdating niya, nakita niya ang mga marka ng gulong papunta sa mga palumpong. Sinundan niya ito at nakita ang tambak-tambak na kakaibang mga bato. Habang nagpapatuloy, nakita ang isa sa mga estranghero na tahimik na nakatayo. Itinutok niya ang baril at tinanong kung nasaan ang mga bata. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Caleb at Abby. Sinabi nila kay John na hindi masama ang mga taong kumuha sa kanila. Gusto lamang silang iligtas mula sa solar flare. Biglang may maliwanag na lumitaw sa kalangitan at mula rito ay bumaba ang isang sasakyang pangkalawakan. Nabigla si John nang mapagtanto niyang ang mga estranghero ay mga alien na nag-anyong tao. Alam na ng mga alien na masisira ang mundo, kaya sila dumating upang iligtas ang mga nilalang na buhay. Pinili nila sina Caleb at Abby upang ipagpatuloy ang sangkatauhan sa isang bagong planeta. Nakiusap si Caleb na sumama si John sa kanila sa sasakyang pangkalawakan, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga alien at ibinulong na taning ang mga nakakarinig lamang ng kanilang tinig ang maaaring sumama. Naluha si Caleb. Mabigat man ang puso, ipinaliwanag ni John na pinili siya para sa isang mas dakilang layunin, ang magsimula ng panibagong buhay para sa sangkatauhan. Sinabi niyang dapat niyang ipagmalaki iyon. Ibinigay ni John kay Caleb ang isang kwintas bilang alaala na may larawan nila ng kanyang ina sa loob. Pagkatapos, buong pagmamahal niyang ipinagkatiwala sina Caleb at Abby sa mga alien. Ipinakita ng mga alien ang kanilang tunay na anyo at isinama ang mga bata kasama ang iba pang nilalang mula sa mundo sa kanilang sasakyang pangkalawaan. Kinabukasan, dumating ang katapusan ng mundo. Pumunta si John sa kanyang mga magulang at kapatid upang makasama sila sa kanyang huling sandali. Di naglaon, isang napakalakas na solar flare ang sumabog mula sa araw.
sinunog at tuluyang winasak ang mundo. Namatay si John kasama ng planeta. Sa huling eksena, makikita ang sasakyang nakarating sa isang bagong mundo. Sina Caleb at Abby, kasama ang kanilang kuneho, ay iniwan doon upang simulan ang panibagong kabanata ng sangkatauhan. Tumakbo sila patungo sa isang makinang at nagliliwanag na puno. At doon nagtatapos ang pelikula. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nadala kayo habang pinapanood, mag-subscribe upang masuportahan ninyo kami at makapaghatid pa kami ng mas marami pang ganitong mga kwento. Maraming salamat sa pananood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!